dambuhalang aso, alien sa bakuran, at usa na walang ulo? Ilan lang yan sa mga kwentong pag-uusapan natin. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, tatalakayin natin ang 10 kakaibang hayop na nakuhanan ng video. Ang mga nilalang sa listahang ito ay hindi pa natutukoy ng mga siyentipiko magpasa hanggang ngayon at nananatiling palaisipan. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Case number 1. Birdfish. Kinuna ng video na to noong 2018 sa bansang China na naging viral sa Facebook. Meron kasi itong katawan ng karpa na may kakaibang hugis ng ulo. Ayon sa mga netizen, ang ulo daw nito ay kawangis ng ulo ng ibon. Dahil dyan, pinangalanan ito ng mga netizens bilang birdfish. Magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga siyentipiko sa kung anong klaseng isda ang nakunan sa video. Kung ako ang tatanungin, hindi mukhang edited ang video at mukhang legit. Marahil ito ay isang mutation dahil sa polusyon ng tubig sa ilog at sa mga delikadong kemikal na tinatapon dito. Ano sa tingin nyo guys? Ano kayang klaseng isda ito? Paki-comment na lang sa baba at promise babasahin ko. Case number 2. Mouthless Frog. Sa video na to na kinunan sa Pahoa, Hawaii noong 2012, masasaksihan ang palaka na may kakaibang mukha. Kung pagmamasdan, may kita na wala itong nguso at nakalabas ang dila. Dahil dyan, magtataka ka kung paano kaya ito kumain kung wala silang bibig. Ang uploader ng video ay si Cabot Sander at ikiniwento niya na muli niyang nakita at hinuli ang parehong palaka pagkalipas ng 3 taon. Nakakatuwang isipin na buhay pa ang palaka kahit wala itong nguso. Ano sa tingin nyo guys? Isa kaya itong bagong species ng palaka? O kaparehas lang ang kaso nito sa wonder dog na si Kabang? I-comment mo ang iyong opinion at promise, magre-reply agad ako. Case number 3. Indonesian Pygmy. Panoorin sa video kung paano naka face-to-face ng mga bikers ang isang maliit na nilalang at kung paano ito mabilis na nakapagtago sa talahiban. Ito ang buong video. Kinunan ang bidyong ito sa Sumatra, Indonesia noong 2017 at simula noon umabot na ng 10 million views sa internet. Kahit marami nang nakapanood nito, wala pa ring makapagbigay ng eksplanasyon sa kung anong nilalang ang nakunan sa video. Maaaring isa itong undiscovered ape gaya ng orangutan o di kaya ay undiscovered human pygmy na parte ng isang lost civilization noong unang panahon. Magpasa hanggang ngayon, ang nilalang sa video ay isang misteryo. Sa totoo lang, isa ito sa pinakakumiliti sa aking imahinasyon sa kung anong nilalang ang nakunan sa video. Case number 4. Dog Monkey. Kinunan ang video na to noong 2018 kung saan makikita ang isang lalaki na nagbibisikleta habang may suot na GoPro. Habang bumabagtas sa kalsada, makikita ang pagsulpot ng kakaibang nilalang. Panuorin sa slow motion. Ayon sa mga netizen, mukha daw itong hybrid ng aso at unggoy kaya kinilala ito bilang dog monkey. Ang mga eksperto na nakapanood nito ay walang ideya sa kung anong hayop ang nakunan sa video. Maaaring isa itong alien o panibagong supernatural creature. Ano sa tingin nyo guys? Ano kayang hayop ang nahagip sa video? Edited ba ito? Gusto kong marinig ang opinion mo. Case number 5. Dobby Sighting. Ang tahimik na lugar sa La Junta, Colorado ay biglang nabalot sa takot nang naging viral sa internet ang videong ito sa kanilang syudad. May kita na merong maliit na nilalang na naglalakad sa hindi pangkaraniwang paraan. Maraming netizens ang nakapansin sa pagkakahuwig nito sa karakter na si Dobby sa pelikulang Harry Potter.
Ayon sa may-ari ng video na si Vivian Gomez, iginiit niya na hindi ito edited at hindi rin daw ito ang kanyang anak na nakasuot ng underwear na sumasayaw ng chicken dance. Ano sa tingin nyo guys? Edited ba ang video? Isa lang kaya itong bata na sumasayaw ng chicken dance? O di kaya evidence na alien? Please comment down below dahil gusto ko mabasa ang opinion mo. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Case number 6. Japanese Sea Monster. Noong March 2011, niyanig ng lindol ang dagat ng Japan na nagresulta sa mapaminsalang tsunami. Ang trahedyang ito ay lalong nabalot ng misteryo nang may isang citizen ang nakakuha ng video sa mismong oras ng sakuna. Makikita sa video ang isang puting nilalang na umaakyat papunta sa bubungan na tila ba tumatakas sa malakas na alon. Pagmasdan maigi. Walang matibay na eksplanasyon sa kung anong nilalang ang nakunan sa kamera o kung isa ba itong supernatural creature na hindi sakop ng siyensya. Marami sa mga netizens ang nagkomento na ito raw ay ang Nupepo. Sa Japanese mythology, ang Nupepo ay kulay puti at nababalot ng malambot na balat. In my opinion, I am 90% sure na hindi ito Nupepo at isa lamang makapal na singaw ng hangin. Gayunpaman, maraming netizens na nakapanood ng video ang kumbinsido na isa itong nilalang na hindi pa napag-aaralan ng mga siyentipiko at isang hard proof sa alamat ng Nupepo. Case number 7. Narifon. Lipat naman tayo sa bansang Thailand kung saan naging viral sa social media ang puno na di umano ay namumunga daw ng prutas na hugis tao. Ito ay ang puno ng naripon na tumutubo lamang sa enchanted forest ng Himapan sa timog ng Thailand. Makikita sa video ang mga prutas na hugis babae na nakalambitin sa sanga ng puno. Dahil dyan, sumikat ang prutas na ito at naibibenta sa mataas na presyo na patok naman sa mga turista at avid collector. Pwede rin itong mabili bilang tuyo o mummified na mabisa daw pampaswerte sa bahay. Ayon sa may-ari ng puno, namumunga lang ito every 20 years kaya bihira lang ito masaksihan. Sa totoo lang, I am 90% sure na may hocus-pocus na nagaganap sa punong ito at para bang imposibleng mamunga ng tao ang puno. Gayunpaman, maski ang mga eksperto ay walang malinaw na kasagutan kung paano ito nangyari kaya I will leave it to you to decide kung fake or fact ang punong ito. Case number 8. Fairy caught in CCTV. Naglipa na sa internet ang mga nakakatakot na nilalang na nahagip sa CCTV camera. Pero paano kung ang nahagip ng inyong camera ay ang isang maalamat na diwata? Yan ang nangyari sa isang pamilya sa Oregon, USA matapos nilang ma-review ang kanilang CCTV footage. Makikita sa video ang isang lumilipad na nilalang sa 10 oras ng gabi habang umiikot sa kanilang garahe at bakuran. Kung mapapansin, mukha itong fairy o diwata dahil sa hugis ng pakpak at 2 paa. Ano sa tingin mo? Isa nga ba itong diwata o isang uri ng gamo-gamo na nahagip lamang sa ilaw ng CCTV? Case number 9. Headless Moose. Ang video na to na kinunan sa bansang Ukraine ay naging usap-usapan dahil sa mistula itong tumatakbo ng walang ulo. Marami ang skeptic sa video na pilit pinabubulaanan na ang hayop sa video ay edited o fake. Pero ayon sa mga sumuri ng video, hindi ito tampered o dinuktor. Sa mga hindi nakakaalam, ang Chernobyl kung saan namataan ang headless moose ay isang restricted na lugar. Masyado kasing mataas ang radiation level sa hangin, lupa at tubig na lumalason sa kapaligiran. Ilan sa resulta ng exposure sa radiation ay birth defect at genetic mutation.
Dahil dyan, marami nagsasabi na ang moose sa video ay isa lamang birth defect at may maliit na ulo. Ano sa tingin nyo guys? Hindi kaya isa itong bagong species ng hayop? Case number 10. Giant Wolf. Ang tatapos sa ating listahan ay ang higanting lobo na nakunan sa video. May kita na ang asong ito ay may kinakahulang itim na hayop sa likod ng puno. Maya-maya ay sinunggaba ng itim na lobo ang aso at kahit sino ang makakapanood ay magugulat sa laki ng lobong ito. Panoorin ang replay. Magpasa hanggang ngayon, wala pang malinaw na pruweba ang siyensya sa kung bakit ang ilang wolf ay lumalaki ng ganito. Marami na kasing nagsulputang sightings ng giant wolf na nakunan sa video. Kahit sino ay mangingilabot kung may makasalubong kang ganito kalaking lobo. Mukhang legit at hindi tampered ang mga video na mas lalong nagpatibay sa espekulasyon na isa nga itong undiscovered species. Ano sa tingin mo? Isa nga ba talaga itong bagong breed ng wolf o isang genetic mutation lamang? Let me know in the comment section. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Jason Rael Gio. Hello rin kay Jov Devin Ampilokeo. What's up kay Louie J. Gabumpa. Shoutout kay Windel John, Elvin Biason at sa pusa niyang si Milky the Cat. Sa pamilya ni Mark Stephen Lucero Takderan at kay Rogie Alog at Jekoy Yabog. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga misteryosong hayop na inanod sa tabing dagat. Siguradong mag-i-enjoy ka sa episode na to. Noong February 22, 2017, nagulat ang mga residente ng Dinagat Island dahil sa higanting bangkay na inanod sa dalampasigan. Ito ay kulay puti, nababalot ng buhok, at sa unang tingin, mukha itong katawan ng sea monster. Oh no! Tinatayang aabot ng 20 feet ang katawan ng bangkay at may timbang na 2 tonelada. Pinaniniwalaan na ang bangkay na ito ay nagmula sa kailaliman ng Philippine Deep na ilang metro lang ang layo sa isla ng Dinagat. Pinagpiestahan ng mga residente ang bangkay ng halimaw at naging laman pa ng balita sa loob at labas ng bansa. Pagkalipas ng 1 taon noong May 11, may kaparehong naaagnas na katawan ng halimaw ang inanod sa dalampasigan ng Oriental Mindoro. Dito sa barangay San Antonio, nabalot ng takot ang kanilang komunidad dahil sa ito raw ay labi ng halimaw. Kung susuriin, hindi ito maihahambing sa anumang hayop sa karagatan. Dahil dyan, pinangalanan nila itong hairy blob o di kaya ay globster. Ayon sa ilang nakapanood ng video, ito raw ang bangkay ng sea monster na trungko. Mukha itong elepante na may makapal na buhok, tugma sa natagpo ang bangkay ng mga residente. Napakalalim kasi ng ating karagatan, kaya siguradong marami pang nilalang ang nagtatago rito. Para malaman ang kasagutan, kumuha ng tissue sample ang mga scientists sa katawan ng pinaniniwalaang halimaw. Ito ay para alamin kung isa nga ba itong bagong species. Habang hinihintay natin ang resulta ng DNA testing na mapapanood mo sa dulo ng video, alamin muna natin ang iba pang misteryosong nilalang na napadpad sa dalampasigan sa ibang panig ng mundo. Ang magandang halimbawa nito ay ang bangkay na inanod sa Indonesia. Sobrang takot ng mga tao rito dahil inakala nilang isa itong katawan ng sea monster. May kita ang mahaba at mala-armor nitong buto na nahahawig sa mga dinosaur. Posible nga ba na ang ilalim ng dagat ay lungga ng mga di pa nakikilalang sea monster? Kung ang mga scientists ang tatanungin, ang bangkay na nakita sa Indonesia ay hindi sea monster at isa lamang naaagnas na labi ng balyena. Sa ilalim ng dagat, dito ka makakita ng mga naaagnas na balyena na may pagkakahawig nga sa buto ng mga dinosaur. Kaya naman ang labi ng sea monster sa Indonesia ay busted at hindi naman ito halimaw, kundi isa lamang balyena. Lumipat naman tayo sa dalampasigan ng Japan para makilala ang susunod na misteryosong hayop na mukhang galing sa ibang planeta. Ayon sa kumuha ng video, hindi raw ito edited at totoo ang nilalang sa video. Oh,
Pagkatapos nilang sundot-sundutin at inspeksyonin ang sea creature, binuhusan nila ito ng soft drink. Nung una ko tong napanood sa YouTube, napaniwala talaga ako na totoo ang hayop sa video. Pero sa pagkakataon na to, hinanap ko ang katotohanan sa likod ng viral video na sumasabog na sea creature. Dito ko napag-alaman na isa pala itong eksena sa pelikula na ginawa sa Japan at isa lamang itong animatronics. Kung dati mo na itong napanood, malamang ay tulad mo ako na napaniwalang totoo nga ang misteryosong hayop sa video. Dito naman sa New Zealand, naging laman ng local news ang bangkay ng hindi matukoy na nilalang. Ayon sa mga sabi-sabi, maaaring ito raw ay bangkay ng sea monster. Hindi na makilala ang katawan at ulo nito, ngunit ang matutulis at naglalakihang mga ngipin nito ay may indikasyon na isa itong mabangis na hayop. Sa aking obserbasyon, maaaring ito ay naaagnas na bangkay ng killer whale. Maaari ding buto ito ng patay na leopard seal na makikita sa New Zealand. Ikaw, ano sa tingin mo? Agree ka ba na isa itong killer whale or legit na sea monster? Comment mo yan sa baba nang mabasa namin. Habang nanonood ako ng mga TikTok videos, pumukaw sa aking atensyon ang humanoid creature na inanod sa dalampasigan. Ayon sa kumuha ng video, in-upload niya sa TikTok ang video sa pag-asa na may makakapagbigay linaw sa kung anong nilalang ang kanyang nakita malapit sa dagat. Marami ang nag-comment na maaaring ito raw ay anak ng shokoy. Kung ako ang tatanungin, maaaring ito ay katawan ng naaagnas na unggoy. Ano sa tingin mo? Isa nga ba itong nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat o isa lamang patay na unggoy? Dito naman sa Australia, meron muling humanoid creature ang natagpuan sa dalampasigan. Mukha itong sanggol, ngunit hindi maikakaila na ang creepy ng itsura. Maya-maya lang, makikita na unti-unting gumagalaw ang ulo nito na parabang nanghihina. Mapapansin din ang nakatayong spine sa kanyang likod na mukha ring kaliskis. Sayang lang dahil parehong hindi nakuna ng DNA sample ang dalawang misteryosong nilalang sa dagat. Kaya hindi natin malalaman ang kasagutan kung isa nga itong undiscovered species. Kung tutungo naman tayo sa Montauk, New York, dito natagpuan ng mga beachgoers ang sikat na Montauk Monster. Bumagay sa hayop na to ang kanyang pangalan dahil walang ibang hayop ang maihahambing sa kanyang itsura. Isa rin ito sa pinakasikat na misteryosong sea monster na sumikat nung bata pa ako. Meron itong katawan na kakaunti ang buhok, may nguso na parang kahawig ng sa manok, kasing liit lang nito ang aso at may parang tag sa paa na parang nanggaling sa laboratorio. Dahil dyan, lumakas ang suspecha ng mga tao na maaaring isa itong eksperimento na nakatakas sa research facility. Kung nabubuhay pa ang Montauk Monster, ito raw marahil ang kanilang itsura. Gayunpaman, kung ang mga animal experts ang tatanungin, ang Montauk Monster ay isa lamang bangkay ng raccoon. 3 taon ang lumipas simula nang pumutok ang balita ng Montauk Monster, may bagong sea monster ang napadpad sa parehong dalampasigan ng New York. Tinawag nila itong Hell Pig. Medyo nakakadiri tignan ang bangkay kaya't mabuti na lang at mabilis itong kinuha ng mga otoridad. Ayon sa mga pulis na kumuha ng Hell Pig, isa lamang itong naaagnas na baboy. Pero hindi kontento ang mga tao sa pahayag ng mga pulis. Ang ipin kasi na namataan sa baybaying dagat ay nalalayo sa tunay na ngipin ng mga baboy. Ang mga daliri nito ay sobrang malayo sa daliri ng baboy. Kaya naman nakakapagtaka kung bakit parang tinatago ng kanilang gobyerno ang katotohanan sa likod ng misteryosong hayop. Meron ba silang pinagtatakpan na ayaw malaman ng publiko? Siguro nga ay may mas malaking istorya sa likod ng Montauk Monster at Hell Pig na pilit nilang itinatago sa publiko. Napaka-misteryoso ng dagat at halos hindi pa natin nalalaman ang lahat ng nakatira rito. Kaya naman sa next video na kinunan sa Mexico,
Naguguluhan ang mga saintipiko sa kung anong hayop ang namataang nabubulok sa dalampasigan. Kahit tignan na maigi, mahirap tukuyin kung isa nga ba itong hayop o unidentified sea creature. Dahil wala ring DNA sample ang nakuha sa bangkay ng unidentified sea monster, hindi matukoy ng mga scientists kung isa nga ba itong bagong tuklas na hayop. Importante ang DNA testing dahil dito mo malalaman ang kasagutan sa kung anong hayop ang namataan ng mga tao. Gaya ng misteryosong bangkay na inanod sa Mindoro at Dinagat Island. Nakuhanan ng mga otoridad ang DNA sample ng parehong nilalang at ang resulta? Ito ay naaagnas na katawan ng balyena. In short, hindi ito sea monster. Nang dahil sa siyensya, naglaho ang takot ng mga tao at nabigyan ng kasagutan ang mga fake news na kumakalat. Kaya bago tayo maniwala sa mga sabi-sabi, mas mabuti kung mag-research muna tayo para malaman ang katotohanan. Dahil para saan pa ang panunood ng YouTube, kundi lang din ang para matuto. O ano, akala mo tapos na tayo sa ating kwentuhan? Panoorin nyo ang susunod na video para mas marami pa kayong makilalang strange at creepy creatures. Sa video na ito, mapapanood nyo ang 10 misteryosong hayop na aakalain mong nanggaling sa ibang planeta. Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang like button upang ipakita ang inyong suporta sa FTP channel. Maraming salamat! Ngayon, umpisahan natin ang kwentuhan sa isang hayop na sabi nila ay isa raw alien. Dito sa video, makikita ang lalaki na may hinuhukay sa tabing dagat. Pagkakuha sa bola, gumagalaw ito na parang may buhay. Ano kayang misteryosong nilalang ang tawag rito? Kung ikaw ang tatanungin, may ideya ka ba sa kung anong hayop ito? Matatakot ka rin ba kung makita mo ito sa dagat? Para matapos ang mga haka-haka, ang tawag sa hayop na ito ay gumboot chiton. Isa itong uri ng mollusk na malapit na kamag-anak ng mga kuhol at tahong. May kita ang mga gumboot chiton sa mga dagat na may malamig na klima. Wala itong panganib na dala sa mga tao kaya ligtas itong hawakan. Pwede mo pa nga itong kainin. Sa totoo lang, parang mas gusto ko pang kumain ng hilaw na ampalaya kaysa kumain ng gumboot chiton. Ewan ko na lang kung alam mo ang tawag sa susunod nating misteryosong hayop. Simula nang maipost ang video na ito sa social media, marami ang nagkomento kung gaano sila kinilabutan sa itsura nito. Porket ba ang isang hayop ay hindi natin alam, ay dapat na ba nating katakutan? Alamin natin kung ano ang tawag sa hayop na ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag rito ay basket starfish. Isa itong uri ng echinoderm katulad ng sea urchin at ng ordinaryong starfish. Kahit na mukha itong nakakatakot, ligtas itong hawakan at wala itong panganib sa mga tao. Sa video, makikita ang basket starfish at kung paano ito kumain. Ang bawat galamay nito ay may mga sanga na siyang kumukuha ng pagkain na inaanod sa tubig. Kapag may nakolektang pagkain ng bawat galamay ng starfish, sa kanya ito ipinapasok sa kanyang bunganga. Ang galing, no? Ang takaw kumain ng mga starfish. Para sa susunod na video, dapat yung mapanood ang kakaibang hayop na ito. Tignan natin kung kaya nyo itong pangalanan. Alam mo ba kung anong misteryosong hayop ito? Sa itsura pa lang mukha na silang cartoon character. Kung sirit ka na at hindi mo talaga alam ang tawag rito, sila ang mga blind mole rat na isang uri ng daga. Tinawag silang blind mole rat dahil ang mga daga na ito ay bulag at hindi nakakakita. Ang mga blind mole rat ay naninirahan sa ilalim ng lupa, kaya hindi nito kailangan ng malinaw na mata. Ngayong nakilala mo na ang tawag sa hayop na ito, hindi ka na matatakot kung may maengkwentro kang hayop na ganito ang itsura. Huwag mo nga lang itong gagalitin kung ayaw mong ngantngatin ito ang iyong kamay. O ito, tignan natin kung kilala mo ang susunod nating hayop. Pawang kakaiba ang hayop na ito dahil kahit malambot ang katawan nito, tila ba ay hinahunting nito ang kawawang alimango.
Marami sa nakapanood ng video ang napakamot ng ulo sa kung anong hayop ang nakunan sa video. Maraming netizens ang nagkomento na ito raw ang symbiote sa pelikulang Spider-Man. Yung itim na slime na kumapit sa balat ng kanyang biktima. Upang matapos na ang mga maling espekulasyon, sasabihin ko na sa inyo kung ano ang hayop na ito. Ito ay isang uri ng planarian worm at tama ka sa napapanood mo. Ang mga planarian worm ay may kakayahang kumain ng alimango kahit na malambot lang ang katawan nito. May ibang planarian worms ang kumakain ng kuhol, samantalang iba ay kumakain ng millipede. Ang susunod ay ang video na nag-viral sa social media dahil sa hindi matukoy na hayop ang nakunan sa tabing ilog. Maraming netizens ang nagkomento na isa itong hayop na hindi pa nadidiskubre. Ano kaya itong hayop na nakunan sa video? Isa kaya itong baby dinosaur? Kung akala mo na isa itong baby dinosaur, pues nagkakamali ka. Sa totoo lang, ang hayop na nakunan sa video ay isa lamang soft-shell turtle. Ang mga soft-shell turtle ay semi-aquatic, ibig sabihin namumuhay ito sa matubig na lugar. Ang pagong sa video ay tinatawag na albino. Ito yung pagong na may balat na kulay puti. Bihira lang ang makakita ng albino na pagong, kaya maraming taong napagkakamalan itong bagong species. Ang susunod ay ang isang marahil sa pinaka-nakakatakot na isda na nakunan sa video. Maraming netizens ang nagkomento na hindi na sila lalangoy sa dagat kung merong ganito sa ilalim ng tubig. Ano nga ba ang tawag sa isda na ito? Higit sa lahat, delikado ba ito sa tao? Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa isda na ito ay lancet fish. Agad mo itong makikilala dahil sa kanilang mahabang palikpik at matalas na ngipin. Ang mga lancet fish ay humahaba ng 6 na talampakan at nakikita lamang ito sa pinakailalim ng dagat. Kahit na ba'y nakakatakot ang itsura ng isda na ito, huwag kang mag-alala dahil hindi ito mapanganib sa mga tao. Mas dapat pang matakot ang isda na ito sa mga tao dahil kinakain ito ng mga tao. Kung natakot ka sa itsura ng lancet fish, tiyak na mas katatakutan mo ang ibang halimaw na maaaring nagtatago sa ilalim ng karagatan. Ang next sa ating listahan ay ang kakaibang isda na ito. Sigurado ako na alam mong ito ay isda, pero nakakita ka na ba ng isda na ganito ang itsura? Para silang isda na tadtad ng bulutong. Ang tawag sa isda na ito ay Oranda goldfish. Kakaiba sa lahat ng mga isda ang Oranda goldfish dahil sa ulo nito na maraming butlig-butlig. Kung mahilig ka sa mga kakaibang isda, ewan ko na lang kung magustuhan mo ang susunod nating bida. Nakakita ka na ba ng isda na may mukha ng tao? Gaya na lang ng isda na ito na sobrang creepy dahil meron itong mukha gaya ng sa tao. May mga nagsasabi na kamukha raw ito ni Dory sa Finding Nemo. Marami ang nagkomento na ito raw ay fake o edited. Meron ba talagang isda na may ganitong katangian? Ang sagot, meron po. Sila ang tinatawag na sheephead fish na makikita sa dagat ng Amerika. Meron itong ngipin na nahahawig sa ngipin ng tao. Wow, sana all kumpleto sa ngipin. Ang susunod nating bida ay ang misteryosong nilalang na nagtatago rito sa buhanginan. Pag inilapit mo ang isda sa buhanginan, dahan-dahan itong lumalabas. Kapag hinila mo ito sa kanyang lungga, bubulaga sa iyo ang mahaba nitong katawan. Yikes, ang scary! Alam mo ba kung ano ang tawag sa uod na ito na mahilig sa amoy ng isda? Maaaring nakita mo na ang uod na ito. Sila ang tinatawag na bobbit worm. Ang mga bobbit worm ay naninirahan sa karagatan kung saan ito naghahanap ng makakain. Sa tuwing may isda na daraan, agad niya itong hihilain. Walang dalang panganib sa mga tao ang bobbit worm kaya hindi mo ito dapat katakutan. Ang panghuli sa ating listahan ay ang insekto na di umano meron daw suot na maskara. Maraming tao ang nagulat sa anyo ng insekto dahil kamukha daw nito si Jason Voorhees sa pelikulang Friday the 13th.
Kung ako ang tatanungin, mukhang peke ang insekto na nakunan sa video dahil sa pagkakaalam ko, wala namang insekto ang may ganitong disenyo. Pero kung ikaw ang tatanungin, peke kaya ito o totoo? I-comment nyo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang inyong opinyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!